Oh, grabe. R150 pang deliver ng gulay. Yes, tiki no. Ayos yun. Kuntong RC250 natin na pang ginawa namin ni Reyna na pang karga ng ano, ng tawag dito, bigas. Tsaka yung Mio niya, nakargado rin yung bigas. Yun, ang galing din, no? Sports bike. Ginawang pang ano, kargahan ng mga gulay. Dami rin mga ano, no? Mga multipurpose na motor na nakikita ko. Lalo na pagkadating sa probinsya. Talaga parang style kabayo pagkadating sa probinsya eh. Yung iba, ginagawa nilang habal. Tapos yung habal na encounter ko dati, dalawang klase. May habal na yung sa likuran, naka-flat na ganon, so may tao dito, tsaka dito. Tapos yung motor na ganyan, minsan tag-dalawa pa o tag-tatlo. Tapos meron yung iba, hinahabaan, ina-extend yung swing arm, hinahabaan yung sa upuan, para marami yung nakaupo dun sa motor. So alang hirap lang nun kapag pagka paahon. Eh syempre probinsya, rough road pa yun, hindi pa ganun kaganda yung kalsada. Saan pa ba mga nakikita akong pinangkakarga dyan sa mga motor? Dito kasi sa Metro Manila, usually itong mga motor ay ginagawang motorcycle taxi. Yung mga angkas. Mas pinanggagrab. Bagay sa probinsya, sabi ko nga kanina, mga habal, parang ganun din yun. Parang motorcycle taxi rin dun sa probinsya. Habal nga lang ang tawag. Pero yung kanina nakita ko, ang hirap nun kasi sports bike yun, tapos may dala-dala pa siya. Kasi ito nga sa akin na classic bike, ang hirap din kailangan talaga na puro ditali o kaya di scotch tape, masking tape para secure yung dala-dala. Yung kay nung kay Ray, yung Mio, kinakargahan ng 5 sakong bigas. Basic na basic sa ahon, nakakaahon pa yon. Sa mga scooter type kasi mandali pagka kinargahan o pinang-howling. Kasi bomba-bomba lang, hindi ka naglalaro ng clutch. So kaya minsan na i-balance ang isang kamay lang ng bomba-bomba. Unlike na kapag yung mga ganitong di-clutch, kailangan mo talaga 3 ang gumagana, 2 kamay tsaka isang pa para lang makakambyo. Yung iba, yung mga motor ginagawang tricycle. Siyempre usual, alam naman natin yung mga tricycle na pamasada. Pero yung iba ginagawa na pagka may tricycle yan, ginaganyan. Saan ba yun? Wala yun pag ng mga fishball, yung mga tusok-tusok doon nakalagay. Tapos yung famous na parisan, yung mga kanto pares, usually iba nakamotor na nun tapos may sidecar na. Tapos saan ba yung nakita ako? Dito yata sa sa UP Diliman, kapag nag-jogging ako, yung nakamotor. Tapos meron siyang, ang produkto niya yung motor niya, kinabitan niya ng mga tawag dito, yung mga paraphernalia para sa paggawa ng brew coffee. Ang galing. Dami mga multipurpose talaga tong motor. At yan, yung ganyan, nakita ko kasi sa may likod ng bike, yung mga delivery guy ng mga fast food chain, syempre especially yung mga Pizza Hut, diba? Yan, pinanggagawa rin na ganyan, yung may mga box na yung likod ng motor. Tapos yung ibang mga motor pa, rolling pandesal, meron ng oven na nakadikit. Ang galing nung mga ganun grabe, ang pakitandaan. Tapos meron din yung mga nagtitinda rin ng taho, mga hybrid na ngayon. Dati mga nagtataho nilalako. Ngayon na rin sila, naka sidecar na. Nga lang talaga ang downfall ng motor pagka umuulan, diba, nilalagyan nila ng yung mga bubong.
nga lang, para feeling ko hindi secure yun eh. Kasi in-engineer tong motor o ginawa tong motor na walang ganun. Ay mga may sidecar siguro okay lang, pero yung mga naka-single, saka feeling ko delikado. Yan yung mga ganyang style ng ipapag-deliver. Yung kanina gulay, ito TV LED TV, secure na secure ang mga tali. Kami talaga, pero usually nakikita ko yung mga ganon, yung kalimutan ko tawag doon sa mga ginagamit ng mga naglalala mo ba, yung mga nagagrab eh. Sa mga nakakaalam dyan, just comment down below kung anong tawag doon. Parang box na thermal yata yun. Siguro hanggang dito lang to random vlog na to. Naisipan ko lang din magkwento dahil doon sa nakita ko kanina na naka-motor na Yamaha R150 na ginawang pangkarga na gulay. Naalala ko lang ginawa rin namin ni Ray, na ginawa namin doon sa motor namin ng pinangkarga rin namin ng bigas. Kayo, ano ba pinaka mabigat o ano bang naging purpose sa inyo ng motor ninyo bukod sa pagiging service o sa pag-ride ninyo sa araw-araw or sa pangkabuhayan ninyo? Just comment down below para malaman din naman namin yan. Pero syempre, kahit anong gamit ng motor natin, wag natin kakalimutan yung basic and proper maintenance para tumagal. Okay? Peace! Signing out! Ciao!